Hey guys, sinalukay ko po itong Lazada para maghanap ng mga gaming phone sa kulang 15,000 po na mga SRP. Kaysa bumili po tayo ng halagang 10,000, kaso baka G99 naman yung makuha natin. Eto guys, puro malalakas po ito ng mga Snapdragon at Dimensity ng mga processor. Eto mga i-recommend ko po sa inyo. Unahin ko dito guys sa dalawang smartphone ni IQ. Etong IQ Z9 at IQ Z9 Turbo. Nasa 11,000 na lang po ang IQ Z9 na meron Snapdragon 7S Gen 3 na processor. Mas maganda yan guys kay Poco X6 5G. Dahil nasa kulang 1 million ang total score yan. Ito na ang pinakamurang smartphone guys na mabibili natin na meron ganyang kalakas sa processor ngayon. At laging possible yan guys. Dahil naka-China RAM lang po ang IQ Z9. Sa IQ Z9 Turbo naman, hindi ko po nagawa ng review ang smartphone na yan. Kaso guys para sa may around 15,000 na presyo, hindi na po kailangan. Dahil napakaganda po ng kanyang specs. Dahil naka-Snapdragon 8S Gen 3 po yung na processor na mas maganda kaysa sa ibang mga Dimensity lang. Isang napansin ko lang po sa may Snapdragon 8S Gen 3 na subukan ko, medyo malakas po siya mag-init. Pero at least guys, malakas naman yung kanyang processor talaga. Dito naman po tayo sa mga smartphone nila Poco. Tatlong smartphone po ni Poco guys, ang marirecommend ko sa inyo dito. Siyempre, pinakauna dito guys ang Poco X6 Pro. Meron pa rin yan ngayon sa may Lazada sa meron 13,000 na presyo. Medyo mahal yan guys, considering na konti na lang po yung dadagdag natin, Poco X7 Pro na. Pero guys, kung makakahanap po tayo ng second hand na Poco X6 Pro 5G, siguradong mas mura yan. At siguradong panalo yan. Dahil nasa around 10,000 na lang po siya. Yung Poco X6 Pro sa mga second hand. Si Poco X7 Pro naman guys, nasa kulang 15,000 po siya ngayon. Diyan sa may Lazada. Di na natin kailangan ng mahabang paliwanag to. Dahil kung gaming lang po at battery. Ito na po ang pinaka-the best na mai-recommend ko sa inyo. Sa kulang 15,000 na presyo po ngayon. Pero I think para po sa akin si Poco F6 ang pinakamagandang kunin na po ako ngayon. Dahil nga po sa Snapdragon na kanyang processor. Na mas maganda sa games. Compare po sa mga Dimensity. Dahil nga mas maganda maglaro sa may Snapdragon. Compare sa mga MediaTek na mga processor. Lalo dito guys sa mga high-end na mga processor. Actually nag 14K pa nga guys ang Poco F6 nitong nakaraang December. Sigurado magmumura pa yan sa mga susunod na linggo. Dahil malapit na rin pong ilabas ang Poco F7. Dito naman tayo kay Infinix. Dalawang Infinix lang po ang marirecommend ko sa inyo na merong malakas sa processor sa kulang 15,000 po na presyo ngayon. Una si Infinix Zero 35G, nasa 10,000 lang po siya na merong Dimensity 8025G na processor. Mas malakas po yan guys kaysa kila Infinix Note 40 Pro Plus na hanggang ngayon is kulang 15,000 pa rin. Sobrang mahal yan guys. Dahil halos kasing lakas lang po yan ng G99. Pero napakamahal po ng kanyang presyo. Pangalawa, syempre kilala nyo na rin ang smartphone na to. Itong Infinix GT20 Pro 5G. Nasa 14,000 lang po siya ngayon. At di po kayo magsisisi sa Infinix na yan. Dahil para sa mga gamer po talagang smartphone na yan. Design pa lang po is panalo na. Lalo guys kung meron pa kayong gaming kit. Ito si GT20 Pro. Dimensity 8200 po guys yung kanyang processor. At malakas na po yan. Sa meron 900K na ang total score. Dito naman po tayo sa smartphone ni Tecno. Isa lang po ang marirecommend ko sa inyo Tecno smartphone na merong malakas talagang processor po ngayon. At kilala nyo na yan syempre. Dating 16,000 guys yung kanyang SRP. Pero ngayon is nasa around 13,000 na lang po siya sa may Lazada. Huling pagkakataon na po natin yan para po makabili ng smartphone na yan. Dahil papalabas na po ang Common 40 Pro 5G na downgraded edition. Dahil mas mahina pa guys ang processor ng Common 40 Pro 5G sa may Common 20S Pro 5G na 2 years old na. Sayang po yung bagong paparating na Tecno na yan. Pinagpalit po nila yung mas malakas sa processor sa AMOLED curved display. Hindi po yata alam ni Tecno na nagiging mabenta po ang Tecno Common 30 Pro 5G nila sa Tecno Common 20S Pro 5G. Hindi dahil sa magandang camera. Kasama na yun guys. Siyempre dahil din po sa may malakas sa processor. Ang kaso lang po, maganda man ang camera ng Common 40 Pro 5G, kung bitin naman po ang processor. Kaya sigurado maghanap din po tayo ng iba. Dito naman tayo guys sa mga China ROM na mga smartphone. Minsan naiisip ko guys, napakahirap pong pagkumparahin yung China ROM sa yung global ROM ng mga smartphone. Dahil sa napakalayong specs po nila. Dahil napakamura po ng mga China ROM ng mga smartphone. Pero napakaganda po ng mga specs. Pero syempre guys, may mga downside naman yan. Dahil wala pong warranty yung mga China ROM sa atin. Nasa sa atin na lang po talaga kung ano po yung mga gusto nating klase ng mga smartphone. Kung China ROM ba, na malakas nga po siya, kaso walang warranty. Or kukuha po tayo ng global ROM, pero meron po siyang warranty, pero saktuhan lang po yung kanyang specs. Nasakto lang po sa may presyo nila. Isang maganda talaga dito guys is itong si Redmi Turbo 3
Dito ang specs ng Poco F6, pero mas mura po siya. Nasa kulang 14,000 lang po. Di ko alam kung meron pa po naghanap sa inyo ng Lenovo Legion Y70. Nasa 13,000 na lang po siya. At meron po siyang Snapdragon 8 Plus Gen 1 na processor. Meron pa akong isang smartphone dito guys. Nasa around 13,000 po siya. Sa may 12/512GB na version. Naka Snapdragon 8 Plus Gen 1 din po siya. Gagawin ko po ito guys ang separate na video. At gagawin ko na lang po ito sa mga susunod na video natin. Kayo guys, sa tingin nyo, alin po sa mga smartphone na perfect para sa inyo? Comment nyo na lang po sa baba. Thanks for watching.